Nakasilip si Mang Kadyo sa bungad ng kanilang karinderya. Hile-hilera ang mga karinderya sa lugar na yon dahil malapit sa mga eskwelahan at isang pabrika ng damit. Sentrong-sentro ng maraming tao, kaya naman malakas ang kita ng mga negosyong kainan kagaya ng sa kanila. Pero noon yun, noong hindi pa nangunguna sa pasarapan ng lutong ulam ang kainan ng kumparing Badong niya. Noon naman ay pare-pareho silang dinaragsa ng mga customer. Bawat kainan ay napupuno dahil hindi na pumipili pa ang mga parokyano sa kadahilan ng nagagahol sa oras ang mga yun, lalo na ang mga pumapasok sa pabrika. Ngunit buhat ng matsambahan ni Badong ang panlasa ng mga customer. Kesehoda ng mahuli sa pagpasok ay talagang naghihintay ang mga yun ng bakanting mesa. Pumipila talaga at nagtsatsagang mamintig ang mga binti, makatikim lamang ng mas lalong pinasarap na lutuin ni Mang Badong. Ano kayang pampalasa ang ginagamit ni na kumparing Badong para pagkaguluhan ng gusto ang karinderya niya? Ani Mang Kadyo sa sarili. Nawaglit lamang siya sa pag-iisip ng isang grupo ng mga kolehiyala ang lumapit sa kanilang karinderya at pumili ng makakain. Inestima niya kaagad ang mga yun para ganahang bumalik sa kainan nila. Masarap din naman magluto ang asawa niyang si Marisa. Hindi naman sila nawawalan ng customer. Hindi rin bumababa ang kita. Kaya lang ay talagang naungusan na sila ng husto ni Badong. Ano nga kaya ang sikreto ng masarap na lutuin ng mga yon? Kung itatanong kaya niya ay ibabahagi sa kanya? Nako pare, pasensya ka na. Si Mrs. ang nakakaalam ng secret ingredient. Kahit nga sa akin ay ayaw sabihin. Ang tugon naman ni Mang Badong nang tanungin ni Mang Kadyo ang sikreto sa masarap na mga putahe ng mga ito. Ganon ba pare? Sige, salamat. Nagbabaka sakali lang naman ako. At umuwing bigo si Mang Kadyo. Maging ang iba pang may-ari ng kainan ay kating-katiring malaman ang sikreto ni Mang Badong. Napansin na rin ng ibang customer ang pagiging patok ng karinderya nang nabanggit na Ginoo. Talagang mas dinadagsa ang pwesto nito. May ilan pa nga na nagpapaskil pa ng dining experience nila na tila ba 5-star restaurant ang kinainan ng mga ito. Napansin yon ng baguhang vlogger na si Charles. Sa kagustuhang magkaroon ng content ay dinayo ng binata ang karinderya ni Mang Badong. Mang Badong, good morning po. Bati ni Charles sa matanda. Magandang umaga naman iho. Anong order mo? Tugon ng matanda. Ngingiti-ngiti si Charles bago nagpakilala na isa siyang social media influencer. Hindi pamilyar si Mang Badong sa sinabi ng binata. Ngunit bilang ayaw maging bastos ay nakinig na lamang ang Ginoo sa sinasabi ng lalaking noon lang niya nakilala sa kanyang tanang buhay. Ngunit may lakas ng loob na humingi ng libreng pagkain para sa libreng promotion daw sa channel nito. Channel? Taga saan ka ba? Channel 7? Ani Mang Badong. Natatawang umiling si Charles. Hindi po, pero may sarili po akong YouTube channel na maraming nanonood. Pwede ko pong i-promote itong karinderya. Subalit dumagsa na ang mga parokyano ni Mang Badong, kaya hindi na naistima ng maayos si Charles. Naiwan na ito sa bungad ng kainan dahil mas inintindi na ng may-ari ng karinderya yung mga customer talaga na magbabayad ng tama. Bandang huli ay napilitan na rin si Charles na umorder at magbayad. Nagulat si Charles sa lasa ng bawat putahe na inorder niya. Lahat ay masarap at ibang-iba sa iba niyang natikman. Sadya nga palang may dahilan kung bakit dinudumog ang munting karinderya. Malinamnam at malasang-malasa ang bawat pagkain na kanyang natikman. Lalo na yung minudilyo. Dahan-dahan pa niyang ginuya ang giniling na karne na pangunahing sangkap ng masarap na ulam. Parang nanuot sa bawat maliliit na himay-himay ng karne ang pinagsama-samang tamis,
alat at anghang. Hindi nagtatalo-talo ang lasa, kundi tila nagsasayawan sa kanyang dila at nabibigyan ng panahon para malasap ng maigi ng kumakain ang kakaiba nitong sarap. Nakadalawang order si Charles. Ang pangalawa niyang order ay kinuhanan niya ng larawan at video. Nag-live siya sa kanyang channel at pinakita ang minudilyo na talagang sarap na sarap siya. Pagkatapos ay ang iba pang putahe ang naibigan niya. Bago siya umalis ay muli niyang kinausap si Mang Badong at pinaalam dito na pinalabas niya sa kanyang channel ang kainan nito. Naging regular na customer si Charles. Sa isang linggo ay hindi maaaring hindi siya kakain sa karinderya ni Mang Badong. Hindi rin mawawala sa order niya ang paborito niyang minudilyo. Ngunit sa tagal ng suki ni Charles ay hindi talaga niya maisip na mahusay lang talaga magluto si Aling Lolit. Siguradong may sikreto itong sangkap. Pero ano? "Aling Lolit, baka naman karne ng tao yung ginagamit nyo ha?" Biro niya sa babae. Tinawanan lamang siya nito. "Yan din ang sinasabi ng mga customer namin. Pero huwag kayong mag-alala, baboy talaga yan." Ano ba kasing sikreto at napakasarap ninyong magluto?" Giit pa ng binata. Ngingiti-ngiti lang si Charles. Ngunit sa isip ay may nabubuo ng plano para alamin ang pinaniniwalaan niyang sikreto ng karinderya. Bigla ay naging misyon na ni Charles na tuklasin ang misteryo ng masarap na lutuin sa karinderya ni Mang Badong. Tila naging impeksyon yon sa kanyang kaisipan na palagi nang umuukil-kil at nangungumiit na mapansin at mabigyang lunas. Isang gabi ay hindi pinatulog ng kuryosidad si Charles. Ayaw mawala sa isipan niya ng napakasarap na giniling na minudilyo ni Aling Lolit. Kaya naman kahit na 4:00 pa lang ng madaling araw ay bumangon siya at nagtungo sa karinderya. Tamang-tamang oras yun para sa paghahanda ng mga putahe. Pumuslit si Charles sa likod ng karinderya. Tumungtong siya sa case ng mga soft drinks at sumilip sa siwang ng exhaust fan. Kitang-kita mula roon ang mga aktibidad sa kusina. Si Aling Lolit ang nagtitimpla ng mga karne. Hinahalo nito sa isang malaking palanggana ang mga karne na may kasamang toyo, ketchup, sibuyas, bawang, paminta, gatas at iba pang pampalasa. Pagkatapos ay doon kumukuha ng mga pangsahog sa lahat ng putahe. Ang adobo, kaldereta, afritada at iba pa ay sa marinated mixture na yon nagmumula. May isang palanggana na giniling na karne naman ang laman. Ganoon din ang ginawa ni Aling Lolit. Nakamarinate din ang giniling at doon din kumukuha ng mga panlahok sa gulay. May inihalo pa itong kulay puting kwadrado na nang lamasin ay nadurog. Yun na ba yun? Yun na ba ang sikretong sangkap? Tokwa? Gatas? Hindi siya naniniwala. Paanong mapapasarap ng sobra ng tokwa at gatas ang mga lutuin ni Aling Lolit? Siguradong may iba pa itong ginagawa. Ang karne. Baka nga ang karne ang nagbibigay ng kakaibang sarap. "Mang Kadyo, gaano katagal nyo na hong kakilala si Mang Badong at Aling Lolit?" Minsan tanong ni Charles sa may-ari ng kalapit na karinderya. Nagbabalot noon ng take-out ang Ginoo. "Matagal-tagal na rin. Nauna sila dito kaysa sa amin. Bakit mo naitanong?" "Wala naman ho. Taga saang probinsya po ba sila?" "Ang alam ko, Bohol." Tinanguan na lamang ni Charles ang matabang Ginoo. May hinala kasi na nabubuo sa utak niya. Ayaw niya ng ideyang yun, ngunit parang yun na lamang ang natitirang sirkumstansya na maaaring makapagbigay linaw sa misteryo ng lutuin ni Aling Lolit. Ilang araw na hindi kumain si Charles sa karinderya ni Mang Badong. Abala siya sa kanyang pag-eeksperimento kung paano magagaya ang timpla ni Aling Lolit. Hinaluan niya ng gatas at tokwa
ang minudilyo na kanyang niluluto. Ngunit hindi niya makuha ang timpla ng ali. May kulang pa sa recipe. Pero ano? Umulit siya. Sa pagkakataong yun, napasobra yata siya ng apoy dahil napakalambot ng karne. Parang natutunaw na yun sa bibig. Hindi niya gusto dahil malayo yun sa tekstura ng giniling ni Aling Lolit. Muli siyang sumubok. Hilaw naman yata ang karne dahil makunat yun. Napaduwal siya. Wala nang matinong pahinga si Charles dahil inilaan na niya ang kanyang buhay sa pagtuklas sa sikreto ni Aling Lolit. Nanlalalim na ang kanyang mga mata at nangangayayat pa. Frustrated na talaga siyang magaya ang timpla ni Aling Lolit. Bandang huli ay naisipan niyang muling lumapit dito. Sa pagkakataong yun ay magpapaturo na siya kung paano magluto. Baka maawa na ito sa kanya at ibahagi ang sikreto. Natatawa pa si Aling Lolit nang halos lumuhod na sa harapan niya si Charles para magpaturong magluto ng minudilyo. Kahit yun lamang daw. Sa kapipilit ng kapipilit ay napapayag din ng binata si Aling Lolit. Tinuruan niya si Charles. Sa labis na tuwa ni Charles ay kaagad siyang umuwi at sinaaktual na pagluluto ang kanyang natutunan. Marami siyang natirang karne kaya madali niyang nailuto ang paboritong putahe. Ngunit nang matapos ay bigo pa rin siya. May mali pa rin sa kanyang ginawa. Sa inis ay sinugod niya si Aling Lolit. Noon ay nagkukwentuhan sina Aling Lolit at Aling Marisa na asawa ni Mang Kadyo. Hindi kasi umuwi nang nagdaang gabi si Mang Kadyo. "Hayaan mo, Mare, baka may sorpresa lang sa'yo si pare. Malapit na ang birthday mo, di ba?" Ani Aling Lolit. "Aling Lolit!" Biglang sigaw ni Charles na ikinalingon ng dalawang ali. Bigla na lamang hinataw ng binata ng puluhan ng itak si Aling Lolit. Kaya walang malay itong tumimbawang. Sa gulat ay hindi kaagad nakakibo si Aling Marisa. Kaya maging ito ay hinampas ng nag-aamok na binata. Madaling araw pa lamang noon, kaya walang nakapansin sa krimen ni Charles. Isinakay niya sa kotse ang mga walang malay na ginang. Pagdating sa bahay ay dinala ni Charles ang dalawa sa kusina at tinali sa magkatalikurang upuan. Pagkatapos ay binuhusan niya ng tubig ang mga ito upang magising. Sisinghap-singhap na nagising ang dalawang babae bago gulat na napamaang kay Charles. "Ngayon, Aling Lolit, sabihin mo sa akin kung paanong sumarap ng ganoon ang mga pagkain niyo." Tila baliw na tanong ng lalaki. Napaluha si Aling Lolit at giniit na binigay na niya ang sikretong sangkap sa binata. Si Aling Marisa naman ay nagmamakaawa na pakawalan na siya dahil wala naman siyang kinalaman sa nangyayari. Sa gulat ni Aling Lolit ay bigla na lamang sinaksak ni Charles sa liig si Aling Marisa. Kung hindi siya napayuko ay malamang pati siya ay nangingisay na rin. Pinakawalan ni Charles ang agaw buhay na si Aling Marisa at habang habol nito ang hininga ay walang awang biniyak ng binata ang tiyan ng ali at dinukot ang atay nito. Pagkatapos ay tinaga ang hita. Dugo na ang iniluluha ng kawawang babae habang nakamata kay Aling Lolit. Nagtaas pa ng kamay si Aling Marisa at humihingi ng saklolo sa kumare. Tagas luha naman si Aling Lolit dahil sa labis na sindak, awa sa kasama at pagkalito sa inaasal ng binatang suki. Biglang tinaga ni Charles ang nakataas na braso ni Aling Marisa. Pagkatapos ay kinuha ang naputol na kamay. Gamit yon ay dinuro nito si Aling Lolit na halos masiraan na ng ulo sa nasasaksihan. "May karne na uli tayo. Magluto ka na!" utos ng binata. Sa labis na takot para sa sariling buhay ay napilitang sumunod ng ali.
Nanginginig ang buong katawan nito habang sinasaksak sa gilingan ang pira-pirasong karne ni Aling Marisa upang gawing menudilyo. Mas lalo pang nahindik si Aling Lolit nang malamang kaya pala ilang araw nang hindi bumibisita sa karinderya nila si Charles ay dahil ito mismo ang nagluluto ng menudilyo gamit ang karne ng tao. Noong una raw ay isang pulube ang ginagamit nito, ngunit dahil malansa raw ang karne ay isang bata naman ang kinatay nito. Masyado raw malambot at malansa pa rin, kaya naisipan nitong isang may edad na mataba naman ang kakatayin. Si Mang Kadyo raw ang huli nitong niluto ng araw ding yun. Halo ang luha at uhog ni Aling Lolit nang mailuto ang karne ni Aling Marisa. Nagmamadali naman si Charles na tikman ang menudilyo. Umaasa siyang napakasarap na noon, subalit unang tikim pa lang ay halos masuka na ang binata. "Bakit ang lansa? Masarap pero malansa." Tinutukan pa nito ng itak si Aling Lolit. Nagmamakaawa ang ginang at sinabing baka dahil hindi karne ng baboy ang ginamit sa pagluluto, baka raw natural na malansa ang karne ng tao. Umiling si Charles. "Kalukuhan! Hindi ba't karne ng tao ang ginagamit nyo? Masarap ang karne ng tao, hindi ba? Kaya masarap ang mga putahe nyo." Sunod-sunod ang iling ni Aling Lolit at giniit na baboy, baka at manok ang karning gamit. "Nasabi ko na sa'yo ang secret ingredient ko, hindi ba? Hindi tao ang gamit ko." "Sinungaling! Magluto ka ulit. Hindi ako naniniwalang hindi karne ng tao ang gamit mo. Magluto ka uli. Hanggat hindi mo napapasarap ito, hindi kita pakakawalan." Sunod-sunuran si Aling Lolit. Araw-araw dumarating si Charles na may dalang pulube na inakit na pakakainin ng masarap sa bahay nito. Yun pala ay siya nitong kakainin. Hindi pinakawalan ni Charles si Aling Lolit at pilit na ginigiit na karne ng tao ang gamitin sa pagluluto, kahit na karne ng baboy ang hinihingi niya rito para mailuto ang hinahanap na lasa. Ngunit tila wala ng pag-asang maniwala pa si Charles kay Aling Lolit. Kaya naman takot na takot siya sa binatang suki na nabaliw na dahil sa sarap ng kanyang lutuin. "Masarap ba?" Halos hindi makasagot si Josefa sa tanong ng kasintahang si Waldo. Hinainan siya nito ng masarap na pagkain pagkatapos nilang mag-away. Takot na takot siyang tumikim sa mga yon dahil sa isipan niya ay baka lasunin siya nito, bunsod ng matinding galit. Ngunit dahil isinarado nito ang buong karinderya para lamang daw maipagluto siya, ay napilitan siyang kainin ang sweet and sour pork na nakahanda sa kanyang pinggan. Natatakot din kasi siya na kung tatanggi pa ay kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Tambak ang kutsilyo, itak, gunting at kung ano-ano pang matatalim at mabibigat na bagay sa karinderya. Pwedeng-pwede siyang idispatcha roon ni Waldo kung gugustuhin nito. Baka nga siya na ang isunod nitong ihalo sa mga putahing inihahanda niya. Napahikbi si Josefa kung paano ba siya napunta sa sitwasyong kinahaharap. Isang tindera sa grocery sa palengke si Josefa. Doon sila nagkakilala ng kusinerong si Waldo. Suki kasi nila sa grocery ang mga magulang ng lalaki na siyang may-ari ng karinderya. Binata si Waldo. May itsura naman, ngunit napakamahiyain. Kaya alam ni Josefa
na kung siya ang gagawa ng unang hakbang ay maaakit niya ito. Hindi nga nagkamali ang dalaga. Sa sandaling panahon ay naging nobyo nito ang binata. Unang nobya siya ni Waldo, kaya naman todo pasa ito sa kanya. Lahat ng naisin niya ay binibigay nito. Binola-bola niya ang lalaki at aniyay hindi ito ipagpapalit. Naturalmente ay hindi yun totoo. May isa pa kasing nobyo si Josefa, si Mariano, na sinagot niya ang panliligaw kahit pa 2 buwan na niyang kasintahan si Waldo. Ang akala niya ay nagagawa niyang itago ang relasyon kay Mariano. Ngunit nabisto siya ni Waldo. Nag-away sila ngunit ito rin ang humingi ng kapatawaran. Nakausap daw nito si Mariano. Nagkainuman ang 2 lalaki at nagkasundo na hayaan siyang pumili kung sino ang tunay niyang mahal. At upang makuha ang kanyang pag-ibig ay hayon nga at pinagluto siya ni Waldo ng sweet and sour pork. Isinarado pa nito ang karinderya para daw masulit ang pagsasama nila. "Ano, mahal?" tanong muli ni Waldo. "Kumain ka pa? Masarap ba?" Kinuha pa nito ang kutsara at tinidor, tsaka sinubuan ng kanin at ulam si Josefa. Nganga lamang siya ng nganga, kahit maluha-luha na. "Huwag kang umiyak." Maya-maya pa'y wika ni Waldo nang makalahati niya ang tasa ng ulam. "Tinulungan pa naman ako ni Mariano na mailuto yan." Nagtatakang nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Kagabi kasi, noong nag-uusap kami habang nagiinuman, nagkainitan kami at medyo nagkasakitan." Naitakip ni Josefa ang kamay sa bibig. Napatingin siya sa masarsang karne sa kanyang pinggan. Pagkatapos ay nagtatakbo sa lababo upang isuka lahat ng kinain. Humagalpak ng tawa si Waldo habang sige naman sa pagsuka si Josefa. Nagtaasan ang mga balahibo niya sa katawan. "Ano pare, nabidyohan mo ba?" Napalingon bigla si Josefa sa sinabi ni Waldo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang lumabas mula sa kusina si Mariano na may hawak na cellphone. Tawa ng tawa ang 2 lalaki. Napamaang siya, lalo namang nagtawanan ang mga ito. "Gago ka talaga, Josefa," ani Waldo. "Siguradong iniisip mo na si Mariano ang kinain mong sweet and sour pork. Lakas mo naman para isiping papatay ako ng tao para sa'yo. Hindi ka naman kagandahan." Binuntunan pa yon ng tawa ng lalaki. "Nag-inuman kami kagabi at nagkapikunan," sabat ni Mariano. "Pero bago pa lumala ang away namin, ay naisip naming bakit kami ang magkakagulo? Ikaw tong nanakit sa amin. Nasuka na lang kami sa pandidiri sa katulad mo at sa sobrang kalasingan." At mula sa sukang yun ay nabuo ang ideya namin sa sweet and sour pork. "Ano, masarap bang kumain ng sinukang mga pangako?" Lalong nagsuka si Josefa nang malamang hinaluan ang ulam na kinain niya ng suka mula sa 2 lalaki na kanyang pinaglaruan. Kumalat sa kusina ang amoy ng dalang pares ni Bernie. Sumayaw ang usok. Pinagmasdan niya ang malapot na sabaw at natakam. Nagpasalamat siya sa biyayang hatid ng madaling araw na yon. Binalikan niya ang alaala. Napagalitan siya ng team leader niya dahil hindi niya naabot ang metrics ngayong buwan. Bagsak ang sisat. Binigyan siya agad ng notice to explain. Hindi na siya pumalag dahil baka mapahaba pa ang usapan. Buong araw siyang bad trip. Lalo pang tumindi ang galit niya
nang maalalang 3:00 nga pala ng madaling araw ang out niya. Ayaw na ayaw ni Bernie ang shift na yon dahil bukod sa kaskasero ang mga bus na nasasakyan, oras din ng atake ng mga holdupper. Oras nga raw ng mga demonyo, ayon pa sa nanay Marites niya. Isang bus, isang jeep, isang tricycle. Hindi na sumakay si Bernie ng tricycle. 5 minutong lakaran lang naman at wala naman siyang nabalitaan na hold up sa lugar nila. Tsaka naisip niyang sayang ang 60 pesos na pamasahe. Nang malapit na niyang marating ang kanto sa lugar na inuuwian, nakita ni Bernie ang mga taong nagkukumpulan. Napansin niya ang saya sa mukha ng mga ito habang kumakain. Pero ang totoong umagaw ng pansin niya ay yung bagong paresan. Ngayon niya lang nakita. Mukha namang masarap dahil napakaraming kumakain. Kaya hindi na nagdalawang isip si Bernie na lumapit at bumili. "Magkano po?" tanong ni Bernie sa tindero. 20 pesos. Mabilis nitong sagot. Hindi pa nakakapagsalita si Bernie ay muling nagsalita ang lalaki. 40 pesos sa pares. 80 kapag may kasamang utak, bituka tsaka mata. Sinalinan ng sabaw ng tindero ang isang mangkok na hawak. Ibinigay sa lalaking mataba. Nagkwenta si Bernie sa isip. Pwede na. Pero naisip ni Bernie, kailangan niya ba talaga ng bituka, utak at mata? Masarap yang may mata at utak, bata. Hindi ka magsisisi. Babalik-balikan mo. Nang sabihin yon ng isa sa mga kumakain, ay tuluyan ng nakumbinsi si Bernie. Sige po, isang order po. Yung may utak, bituka at mata. Timplahan ko na ba? Ang sabi ng tindero habang sumasalok ng kanin para sa isa pang customer na nag-abot ng mangkok. Sige, paramihan po ng kalamansi. Nang sabihin yon ni Bernie, ay nagtaka siya. Naghalakhakan kasi ang mga customer na nakapaligid sa paresan. Kahit wala naman siyang narinig na nag-joke. Ay naku, wala tayong kalamansi, kabayan. Naubusan. Sabi pa ng tindero na para bang may pinanghihinayangan. Nagets agad ni Bernie ang dahilan ng tawanan. Naghahanap pala siya ng bagay na wala, kaya natawa ang mga customer. Pero yun ba talaga ang dahilan? Naisip niya. Gutom na si Bernie ng mga oras na yon, kaya gusto niya nang makuha ang pares at malantakan agad ito pagka-uwi. Pero may secret sauce kami dito, kabayan. Gusto mo bang lagyan ko? Tanong ng tindero na parang nanunukso. Napansin ni Bernie na nagngitian ang mga customer. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay dinapuan si Bernie ng kaba. Kaya naman minabuti niyang magtanong. Para kasing may kung ano sa mga ngiting yon. Ano po ba yung secret sauce? Eto talaga si kabayan. Secret nga Bakit ko sasabihin? May katwiran. Naisip ni Bernie. Hindi na siya nagpilit. Sinabi niya sa tindero ang gustong timpla. Maraming paminta, bawang, konting patis, 2 kutsarang chili oil. Naisip niyang sa bahay na lang lalagyan ng kalamansi ang pares. Pinanalangin niya na sana meron pang kalamansi sa ref. Iyon pong secret sauce, kayo na pong bahala. Hindi naman po yan maanghang, no? Inaasahan ni Bernie na magjo-joke ang tindero at sasabihin sa kanyang secret. Pero sumagot naman ito ng maayos. Hindi ito maanghang. Pampasarap lang talaga. Binalot nito ang pares. Pinagsama sa puting plastik ang nakabalot na pares at kanin. Nakahiwalay ang secret sauce. Itatanong na sana ni Bernie kung bakit hiniwalay ang sauce nang magsalita ang lalaki. Mamaya mo na buksan ang sauce kapag kakainin mo na. Meron kasing mga customer na ayaw minsan ng timpla, kaya hinihiwalay ko na simula noon. Tinandaan yun ni Bernie. Iniabot niya ang bayad sa tindero. Nagpasalamat. Nakakailang hakbang pa lang siya sa paresan
Narinig niya na naman ang halakhakan. Nakaramdam siya ng kilabot. Nilakihan niya ang mga hakbang. Habang papalapit ng papalapit sa bahay na tinitirhan, tsaka lamang napagtanto ni Bernie na hindi niya kilala ang mga kumakain sa paresan. Lahat mga bagong muka. Mga mukhang hindi niya nakita kahit kailan sa looban. Mabilis naman niyang naiwaksi ang takot. Naisip ni Bernie na baka bago lang sa lugar yung nagtitinda ng pares at baka yung mga kumakain mga residente ng village na malapit sa tinitirhan, kaya wala siyang nakilala. Nang magbalik si Bernie sa kasalukuyan, nagulat siya na hinahalo niya na pala ng kutsara ang pares na naisalin sa babasaging mangkok. Muli niyang nilanghap ang mabangong usok. Kalamansi na lang ang kulang. Maisasayad na niya sa tiyan ang biyaya ng madaling araw. Tumayo si Bernie at nagtungo sa harap ng ref. Binuksan. Itlog ang unang lumantad sa kanya. Sa baba ng lalagyan ng mga itlog, naroon ang sibuyas, bawang, kamatis at kalamansi. Kinuha niya ang plastik na naglalaman ng kalamansi at nadismaya sa nakita. Itim na ang marami sa mga kalamansi. Para itong mga nabubulok na mata na nakatitig kay Bernie. Sa ilang segundo pang pagtingin sa mga kalamansi, ay nakakita si Bernie ng isang pupwedeng ilagay sa pares. Kinuha niya, hiniwa at dahan-dahang piniga ang katas ng kalamansi sa umuusok na pares. Pinagmasdan niyang lumubog ang mga buto sa malapot na sabaw. Nagtungo siya sa dish cabinet. Kumuha ng plato. Tinignan ang laman ng rice cooker. Napangiti siya nang makitang may bahaw pa. Sinandok ang natitira at sinalin sa plato. Kinagat niya ang plastik ng kaning kasama ng biniling pares. Laway na siya nang maalalang hindi niya pa pala naisalin ang secret sauce sa pares. Kinagat niya rin ang plastik na pinaglagyan ng secret sauce. Isinalin sa mangkok na naglalaman ng pares. Sa huling pagkakataon ay hinalo niyang muli ang pares na pinatakan ng katas ng kalamansi at nilagyan ng secret sauce. Habang patagal ng patagal ang paghahalo ni Bernie, pabango naman ng pabango ang pagkaing nasa harapan. Habang hinahalo ang pares, ay nakaramdam ulit siya ng kaba. Naalala niyang muli ang halakhakan ng mga customer ng pares kanina. Parang hanggang langit kasi ang saya ng mga ito, o parang halakhak na mula sa impyerno. Isusubo na ni Bernie ang unang kutsara ng pares nang maramdaman niya ang bigat sa kanang kamay. Parang may puwersang pumipigil sa kanya sa pagkain. Nang tignan niya ang laman ng kutsara, napaatras siya sa pagkakaupo. Natapon sa sahig ang laman ng kutsara. Namamalikmata lang ba siya? Kailangan niyang makumpirma. Nang damputin na ni Bernie ang natapong laman ng pares, nanlaki ang mata niya at nanigas ang panga. Ganun ba talaga kalaki ang itsura ng matang kasama ng pares? Parang mata talaga ng tao. May ugat-ugat pa, tsaka parang sariwang-sariwa pa. Hindi niya na dinampot ang mata. Bumalik siya sa pagkakaupo. Tinignan muli ang mangkok na naglalaman ng pares. Doon na siya nakasigurado na hindi siya namamalikmata. Minura niya sa isip ang tindero at ang mga tarantadong customer. Mga demonyo. Mga aswang siguro ang mga tarantado. Sa isip-isip pa ni Bernie. Nawalan na siya ng ganang kumain nang makita ang totoong laman ng mangkok. Ang mga bawang ay ngipin. Ang sibuyas ay naging mga ginupit na kuko. Ang secret sauce ay parang pinaghalong nana at dugo. Ang matang unang nakita niya ay talagang sa tao. Ang utak, hindi niya sigurado, pero sinasabi ng loob niya na dati rin itong pagmamay-ari ng tao.
Hinalukay niya pa sandali ang pares. Nakakita siya ng putol na tenga at ilong na hinati sa gitna. Nang haluin niyang muli ang sabaw, nangilabot siya lalo. Nang makita ang isang daliring may singsing. Pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya masiguro kung saan niya nakita. Gusto na sana niyang kunin ang singsing, pero pinangunahan siya ng pandidiri at kilabot. Kahit natatakot ay nagpasalamat pa rin si Bernie na hindi siya napasigaw. Mabuti na lang at hindi yun makikita ng kanyang nanay Marites. Baka himatayin pa ito kung sakali. Nasa ganoong sitwasyon si Bernie nang maisip kung nasaan nga ba ang nanay Marites niya. Himala yatang hindi ito nakaabang sa kanyang pag-uwi. Hindi man lang nagising nang pumasok siya sa bahay, samantalang parang manok ito kung matulog. Tumayo siya at pinuntahan ang nanay Marites sa kwarto nito. At doon ay ginimbal siya ng kasagutan sa naranasang misteryo. Nakatihaya ang bangkay ng nanay niya. Nakanganga. Nagdurugo ang bibig at halatang tinanggalan ng mga ngipin. Wasak ang dibdib at tiyan. Putol ang magkabilang tenga. Tapyas ang ilong at nawawala ang mga mata. Nang madako ang mata ni Bernie sa mga kamay ng ina, kanyang nakumpirma na totoo ang tanawing nakikita. Putol ang isang daliring dati nasusuotan ng singsing na pangkasal. Ano bang ginawa niya sa mga halimaw na yun? Bakit kailangan silang biktimahin ng kanyang ina? Punong-puno ng galit ang puso ni Bernie. Kumuha siya ng itak. Babalikan niya ang pinagbilhan ng pares at sisiguraduhin niyang uubusin ang lahat ng mga naroon. Kapuna-puna ang maraming parokyano sa karinderya ni Sixto. Biglaan yon at sadyang katakataka na ang dating dinadaan-daanan lamang na kainan ay pinipilahan na. May 10 buwan pa lamang yata ang nasabing karinderya ni Sixto, ngunit ang mismong pwesto ay ilang taon na ring nagsisilbi sa mga tao. Mangyari tauhan ng orihinal na may-ari noon si Sixto. Nang pala rin sa buhay ang mga may-ari, ay napagpasyahang mangibang bansa na lamang. Si Sixto naman ang nagpatuloy ng pag-upa sa pwesto at pagpapatakbo ng karinderya gamit ang naipon sa ilang taong trabaho. Bali-balitang sinubukang kunin ni Sixto ang serbisyo ng mga dating kasamahan, ngunit hindi pumayag ang mga yon. Wala naman daw kasing talento sa pagluluto ang lalaki. Ang mga amo raw na mga ito ang kusinero at tunay na mahusay sa pagluluto. Kung kay Sixto lamang daw ay tiyak na malulugi rin ang karinderya at masasayang lamang ang pagod ng mga trabahador. Huwag na lamang daw, hindi na bali. Kaya ayun, mag-isang tinaguyod ni Sixto ang karinderya. Siya ang gumagawa ng lahat mula sa pamamalengke, pagtatadtad, pagluluto, pagsisilbi, paghuhugas ng mga pinggan at lahat na. Ngunit hindi naman nahirapan ng lalaki. Paano ay tama ang mga kasama nito? Nagsisimula pa lamang ay nalulugi na yon. Hindi nga kasi siya masarap magluto. Nooy mistulang dam na nabuksan ang ipon ni Sixto. Kay bilis noong maubos dahil sa puhunan. Ngunit walang pumapasok dahil sa pagkalugi. Kaya kailangan niyang remedyohan. Mabuti na lamang at kumatok sa kanya ang pagkakataon. Isang kakilala ang nagbenta sa kanya ng ilang biik na maaari niya raw ibenta o katayin kapag nagsilakihan na. Ang pagdating ng mga baboy na yon ang nagbigay daan sa biglaang pag-asenso ni Sixto. Una ay padalawa-dalawang tao lamang ang kumakain sa kanyang karinderya. Mula sa mga yon
ay kumalat pa ang balita. Namalayan na lamang ni Sixto na kailangan na niya ng mga tauhan dahil hindi na niya makaya ang trabaho ng nag-iisa. Ngunit kasabay ng pag-asenso at pagsarap ng mga lutuin ay ang biglaan ding pagdami ng bilang ng nawawalang mga tao. Nagkataon lamang ba yon? Biglang sumarap ang mga lutuin ni Sixto at bigla rin ang paglalaho ng maraming tao. Ang dating kasamahan sa trabaho ni Sixto na si Roderick ay hindi rin basta naniniwala na sa loob ng maiksing panahon ay magiging mahusay na kusinero ang lalaki. Masama ang kutob niya. Bumili ng tig-isang order ng ulam si Roderick. Balak niya yung ipasuri sa mga dalubhasa upang malaman kung totoo ba ang kanyang hinala. Kinumpirma ng pagsusuri na karne talaga ng baboy ang ginamit sa pagkain at hindi tao. Napakamot sa kanyang ulo ang lalaki. Marahil ay sadyang natutunga lamang si Sixto. Ang akala pa naman niya ay tao na ang inihahain nitong paninda kaya sumarap ang luto. Pauwi na noon si Roderick nang biglang may humataw sa ulo niya. Mabuti at nasalo ni Sixto ang dating katrabaho. Dinala niya ito sa kanyang tahanan at doon tuluyang pinatay. Alam niyang naghihinala ito kaya naman itinumba na niya. Tamang-tama, kakaunti na lang ang giniling na tao na inihahalo sa pagkain ng mga alagang baboy na kanyang pinapakatay upang siyang ihain sa karinderya. Talaga namang masarap ang karne ng baboy na ginagamit sa karinderya ni Sixto. Walang ibang makakapantay sa lasa ng karne ng mga nasabing baboy. Iyon ay dahil purong karne ng tao ang pinapakain sa mga ito.